12 na nga pala na madaling araw to mga mi. Eto nga, pinahandaan ko na ng kape ang aking asawa. Pang madaling araw po kasi ang alis niya. Sa Las Piñas po ang trabaho niya at may mga kanya-kanyang biyahe talaga siya pa probinsya. Monday to Saturday po talaga ang kanyang paso. Alam nyo ba, lalong lumala ang aking insomnia dahil sa schedule ng asawa ko. Hindi nga pala muna ako natutulog. Inaantay ko na lang mag alas 12 at gigisingin ko nga siya at ihahandaan ko nga ng kailangan niya. Yung mga 12:30, eto mga mi, ginising ko na si Papa Cha. Ang hirap gumising mga mi dahil nga ang lamig-lamig pa rin talaga dito sa amin. Amaya nga, pagkatapos na niya maligo, eto aalis na nga siya. Dito talaga siya dumadaan sa likod. Dito kasi sa likod nakapark yung motor niya mga mi para talagang may silo. Araw-araw ko na talaga itong ginagawa mga mi kaya hindi talaga ako pwede magpang-umaga. Sa totoo lang, apakahirap talaga ng laging puyat mga mi. Aalis na nga pala si Papa Chak. Eto mga mi, hinahatid ko lang talaga siya dito. Hahapunin or gagabihin nga daw si Papa Chak umuwi. Good morning! Happy Monday everyone! Ngayong araw ay araw ng Lunes. Pagkagising ko talaga sa umaga, habang wala pa yung aking laman tiyan, ay iinom tayo ng ating superfood. Ang iniinom ko nga pala ngayon ay Divo Organics ang barley grass powder. Nahaluan ko lang siya mga minang Delight o Yakult para talaga iba yung lasa niya. Hindi ko kasi gusto yung lasa ng barley na ito dahil para nga siyang mga damo-damo. Habang tulog pa nga yung aking Junakas, eto mga mi ay magmuni-muni muna tayo dito sa labas. Lunes na naman, back to reality na tayo mga nanay at dahil may estudyante pa nga ako mamaya nga asikasuhin. Meron nga pala ang kapitbahay namin na sitaw mga mi, maya-maya ay baka kumuha din ako. Charis. Mahaba ang aking mga vlog mga mare, sana panoorin nyo hanggang dulo. Alam kong paulit-ulit, ang aking nanay routine talagang ako na lang ang nagsasawa. Wala rin naman tayong no choice mga mi, dahil nanay tayo talagang nakatoka dito sa bahay habang nagtatrabaho ang ating asawa. Pagkagising nga ng aking grade 6, eto mga mi, nag-request na naman siya bumili daw ako ng pandesal. Kakahiligan niya talaga kumain ng pandesal at papalaman niya ng pansit kanton. Pagkadating ko nga dito sa bakery, bumili na rin ako ng 10 pirasong pandesal at 3 pesos na nga ang isa dito sa amin. Halos araw-araw ko na talaga itong ginagawa at gusto ko rin naman at napapalamanan ko nga siya ng keso. Papalamanan nga ng pansit kanton ni aking bata batuta itong pandesal. Talagang gusto niya talaga ito palaging ginagawa. Ako naman, kakain lang ko na ilang piraso at lalagyan ko lang naman siya ng keso. Maya-maya, naglinis nga ako ng electric pan dahil nakikita ko na nga at grabe na ang alikabok. Talagang struggle na wala kang gate at wala kang screen kaya talagang alikabok talagang palagi mong kalaba. Di ko alam, malamig na nga pero itong anak ko talagang laging init na init. Ito nga palang washing machine na pinagpapatungan ko habang naglilinis ang electric pan ay hindi pa nga talaga gumagana ang wash niya. Grabe, ang hirap talaga na walang washing machine, talagang mano-mano akong naglalaba. At ang sakit niya talaga sa likod mga mare. At minatira pa nga ang bulalo kagabi. Daldala ni Papa Chak to ng Sabado ng gabi. Eto, inulam ko na nga at apakasarap niya talaga. Kita niyo talaga mga may bone marrow doon. At talagang grabe yung laman ng baka niya at ang lalaki. Siya, saluhan niyo muna ako mga mi habang maaga pa at kakain na muna tayo. Pagdating nga ng 11:20, o siya, pinagpasyahan na namin na lumabas na at pumunta na nga doon sa school. At inutusan ko muna bumili ng tubig ang aking bata batut at i-deliver na lang dito mamaya sa bahay. Opo, at dahil malaki na siya, meron na talaga siyang tokang gawain dito sa bahay. Kulimlim ngayon mga mi, well sana hindi umulan dahil di talaga ako nagdala ng payo. Eto nga, sumabay na rin ako kay Kuya Yuan sa school dahil nga sa likod ng school nila andun si Sukat. Bibili lang ako ng mga ilang stock lang dito sa rep. At totoo lang, hindi na nga nagpapatid ang aking grade 6 sa school and minsan lang talaga ako pumunta at sumabay sa kanya. Yung bagay na rin naman sa akin mga mi na hindi na siya nagpapahatid sa school para hindi na rin ako napapagod kada uuwi at naglalakad na tirik ang araw. Konting tiis na lang mga mare at gagraduate na kami sa pagiging grade 6 namin. Pagdating po kasi ng high school mga mare ay bala ko talaga siyang ipaservice. Ba na po kasi ang way ng school niya, doon na po talaga sa labas at talagang pahirapan sumakay ng tricycle papuntang labas. Pagkahatid ko nga kay Kuya Yuan at mukhang happy naman siya sa mga classmate na nandun, ayan pinasya ko na ngang pumunta at bumili konti ng mga pagkain dito. At totoo lang mga mare, napakahirap mag-budget ngayon. Yung nabili ko ay hindi ko alam kung aabot ng 1 linggo dahil ilang piraso nga lang siya. Bumili ako ng worth of 400 na baboy, liempo, at pork chop. At bumili rin ako ng patatas, kamatis, sibuyas, bawang, bell pepper at mga gagamitin ko sa pagluluto. Hindi pa nga ako nakabili mga mare ng mga condiments at mantika at wala nga dito. Grabe, ang hirap na po talaga mag-budget ngayon mga mare, lalong-lalo na kung tight na tight lang ang budget mo. So, eto na nga, umuwi na ako dahil hindi na ako sumilip dun sa loob at alam ko namang papasok na maya-maya sila Kuya Yuan sa kanilang classroom.
Pagka-uwi ko nga mga mare dito sa bahay at inayos ko lang naman ng mga dapat nating ayusin dito sa bahay. Nga lang mga mare, matatagalan tayo medyo dahil nga't hindi pa ako nakadepro. Ilan-ilan lang talaga ang nabili ko mga mare. Nalulungkot nga ako at hindi ako nakabili ng kape ko sa Dali. Hindi po talaga kakasya yung budget mga mare, pero laban lang, alam ko naman makakausad din kami. Ang hirap lang talaga mga mare, ay iisa lang talaga nagtatrabaho dito sa bahay. Hindi pa nga ako makapagtrabaho mga mare dahil wala talagang maiiwanan dito sa aking bata-batuta. Pagkahugas ko nga mga mare ng mga baboy, ayan, nilagay ko na sa ziplock at inisa-isa ko na nga. Wish ko mga mare, sana magkasya siya ng isang linggo. Papakita ko nga sa inyo kung grabe kakapal talaga yung yellow dito sa amin. Ito kasing rep na ito ay bigay sa akin ng aking mama. Ito ay traditional na rep. Hindi pa kasi ata talaga nauuso yung no-frost noon eh. Ito, mano-mano talaga ako mag-defrost at ang kapal na talaga niya mag-yellow. Ang kinagandahan kasi nito mga mare, kahit old fashion siya o old school na siya, ay talagang napakabilis siya talaga mag-yellow. Tingnan niyo naman, grabe ang kapal. Tapos ko na malinis ang rep, eto mga mare, naghugas na rin ang mga pinagkainan namin magnanay kanina. O siya mga mare, salamat sa panonood at mag-iingat at God bless. Follow for more vlogs.